Magandang araw, Sir Red. Ito lamang po ay isa sa mga masasabi kong nakarelatean ko na story ninyo sa subscriber Silakbot Stories. Ito po ay tungkol sa isang pangitain sa pamamagitan ng panaginip. Ito po ay nangyari noon sa akin nung ako ay dalaga pa lamang. Kaya yung isang kwento ninyo noon sa SHS ang siyang nakapag-trigger sa akin para ikomento naman ang aking sariling karanasan. Ganon din po yung pangitain ko tungkol sa lola ko. Pero kung doon sa isang subscriber ninyo na nagpadala ng kwento ay napanaginipan po niyang nasa loob ng kabaong ang kanyang lola, sa akin naman po ay iba. Basta't napanaginipan ko po si lola na kasama ko habang naglalakad kami patungo sa isang tulay. Actually, nung papalapit na kami, saka ko lang po na-realize na dalawa pala yung aming dadaanan na tulay. Yung isa, nakita ko ay isang buong diretso lang siya pero maraming tao ang naglalakad. Sa sobrang dami po nung taong iyon ay wala pong kahit isa na naging pamilyar sa akin. Basta't ang dami nila at hindi ko sila mabilang. Nung tinanong ko nga si lola kung saan kami dadaan, ang sabi niya mas mainam daw sa ilalim na lang kami ng tulay. Wala daw po kasing kahit na sinong naroroon pero tinanggihan ko si lola. Sabi ko, "La, bakit dyan tayo dadaan?" Pero sabi niya naman sa akin, putol yung tulay na nasa ibabaw natin, kaya sasakay na lang tayo ng bangka. At pagkatapos ay animoy nagpara po siya ng isang bangka. Puting-puti po yung kulay ng bangkang iyon, pero ang mas ipinagtaka ko ay paanong nakalapit ito kay lola gayong wala pong kahit na sinong nagsasagwan. Wala ring panimbang yung bangka na iyon at maliit lamang para sa aming dalawa. Kaya ang sinabi po ni lola tuloy, "Ako muna. Iwan muna kita dyan ha at babalikan kita." At matapos nun, Sir Red, ay nagliwanag ang buong paligid at doon na ako nasilaw. Katumbas ng pagkasilaw ko sa panaginip ko ay ang aking paggising sa pagkakatulog dahil naramdaman ko na nakadagan na pala si lola sa akin at natumba na pala siya. Marahil ay humihingi na nga siya ng tulong sapagkat nung oras ding nananaginip ako ay na-stroke na pala siya. Ang kagandahan, Sir Red, ay nakasama pa po namin siya ng 3 buwan at pagkatapos nga po noon ay tuluyan na po siyang namahinga. Sindak. Hindi ko na po papangalanan pa ang aming eskwelahan. Basta't meron pong 5 palapag at ito po ay sa Bulacan. Way back 2017 po nang maganap ito, Sir Red, at nung pagkakataon na iyon, grade 11 pa lamang po kami. Hindi ko na rin po ma-recall kung ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit kami pumunta ng ground floor ng kaibigan ko na hindi ko na rin po papangalanan. Since last subject na po namin iyon at galing pa kami ng 3rd floor, mas minabuti na po namin na gumamit ng elevator upang nang sa ganun ay mabilis na po kaming makaakyat at makababa. Eksakto din na wala na rin pong gaanong tao o estudyante sa hallway at naka-open lamang talaga ang elevator kaya pumasok na rin kami. Hanggang sa bago po magsara yung door ng elevator ay nakita po namin na meron pong estudyanteng papatakbo. Sasabay sana siya pababa kaso hindi nga po siya umabot dahil bigla na ngang nagsara yung elevator door kahit anong pagpigil namin at pagpindot ng buton. So nung nakarating na po kami sa ground, bumukas pong muli yung elevator door
At laking gulat namin, Sir Red, dahil yung kuya na sana'y sasabay sa amin mula sa 3rd floor ay papasok naman ngayon sa elevator. Nagkatinginan kami ng kaibigan ko. Tangan ang aming nag-iisang katanungan kung paano nangyari yun. Imposible na mabilis nakababa si kuya. Sino rin kaya ang adik na bababa tapos aakyat agad? At kung bumaba man siya, dapat pagbukas ng elevator ay galing siya sa may hagdan pero nakatambay at parang kanina pa naghihintay sa labas ng elevator ang kuyang iyon. So pagbalik namin paakyat ng elevator ay wala pa ring tao pero hindi na kami mapakali ng aking kaibigan. Kaya pagdating po namin ng ikatlong palapag, agad ay pumasok po kami sa classroom. Ang tanging tanong na lang namin sa sarili ay kung paano nangyari ang lahat ng to. So hindi po kami mapakali ng kaibigan kong iyon sa kahahanap ng kasagutan. Hinanap din namin siya kung sino siya hanggang sa na-realize namin na tiga-kabilang room pala siya. Doon ngay nagtanong kami sa kanya kung bumaba ba siya kanina. Ang sagot nga lang niya, "Di na ako tumuloy pagbaba, kakatamad kasi maghagdan eh." Mas lalo po kaming natakot, Sir Red. Para kaming binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling iyon. Iniisip namin kung may kakambal ba siya? Sino yung nakita namin kanina? Kaya hindi rin nakapagtimpi yung kasama ko kanina, kaya siya na mismo ang nagtanong kung may kakambal siya. Ang sagot naman ni kuya ay wala. Bumalik na kami ulit ng kaibigan ko sa classroom. Kung kanina, punong-puno kami ng question mark sa kung sino si kuya, pero ngayon ay napalitan ito ng sindak at hilakbot. Mas lalo tuloy kaming hindi mapakali. Doon ko lang na-realize na nag-e-exist pala talaga sila. Ako kasi personally, Sir Red, ay hindi po naniniwala sa mga ganun. Pero ibang-iba pala kapag ikaw na mismo ang maka-experience. Ito pong kwentong ito, Sir Red, ay isa sa mga gusto kong i-share noon pa sa inyo. Gawa nga ng lagi ko napapakinggan sa inyong SHS segment ang mga kwento patungkol sa mga doppelganger. Meron nga din po kamakailan na episode kayo dito sa Sindak Short Stories na patungkol po sa mga nanggagaya. Dahil dito, na-trigger din po ako at hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na ibahagi din sa inyo ang personal kong karanasan na siya pong nagpabago sa aking paniniwala. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.